Ang Hacienda Luisita ay 6,453 hectares na plantation ng tubo na nasa probinsya ng Tarlac. Ang nasabing hacienda ay binubuo ng 11 na barangay sa 3 bayan ng Tarlac. Ang hacienda ay orihinal na pagmamay-ari ng Compañía General de Tabacos de Filipinas o Tabacalera at ito ay dating taniman ng tabako bago pa ito maging taniman ng tubo. Ang lupain ay pagmamay-ari ng Espanya bilang pagtugon sa colonial relationship ng Pilipinas at Espanya. Taong 1947 ay may isang asawa ng magsasaka umano ang ginahasa ng isa sa mga direktor na Kastila ng hacienda at bilang pagtuligsa, ang iba pang mga kababaihan ay humiga sa reles ng tren para harangin ng tren na may daladalang asukal. Ang nasabing pangyayari ay kinagalit ng mga hukbalahap, kaya naman ay tinakot nila ang mga Kastila na papatayin nila ang mga ito kung hindi aamin sa ginawang krimen. Dahil dito, noong 1957 ay napilitan ang may-ari ng Tabacalera para ibenta ang Hacienda Luisita, pati na din ang sugar mill na Central Azucarera de Tarlac. Sa noon ay president na si former President Ramon Magsaysay, na ninong sa kasal ni Ninoy Aquino at asawa nitong si Corazon Cuangco. Kaya naman iinalok nito kay Jose Cuangco Sr. ang Azucarera de Tarlac. Tinulungan nito ang Cuangcos para makakuha ng loan na siyang kailangan para mabili ang nasabing property. Inaprubahan ng Central Bank ang loan ngunit sa 2 kondisyon at isa dito ay ang ipapamahagi ang lupain ng Hacienda Luisita sa mga magsasaka sa ilalim ng Magsaysay Social Justice Program. At ang nasabing 5.9 million loan mula sa GSIS ay inaprubahan noong November 1957. Binigyan din nila ang mga Cuangco ng 10 years para i-distribute ang nasabing lupain sa mga magsasaka. At noon ngang 1958, ang nasabing hacienda at Azucarera ay napasa ilalim ng Cuangcos Tarlac Development Corporation o TADECO. Ang nasabing lupain ay naging isang malaking usapin sa ating bansa dahil naging ugat lang naman ito ng maraming kaguluhan na nauwi pa sa madugong patayan. Una na dito ay ang Mindiola Massacre at ang Hacienda Luisita Massacre. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento ng Hacienda Luisita Massacre. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Makalipas ang maraming taon, ay hindi tumupad ang Cuangcos sa napagkasunduan at hindi nito ibinigay ang mga lupain sa mga magsasaka ng Hacienda Luisita. Kaya naman nagsimula ang mga ito na bumuo ng mga samahan para ipaglaban ang kanilang lupain na ipinangako sa kanila ng gobyerno. At dito na nga nabuo ang United Luisita Workers Union sa parehong taon na nanalo naman si Ninoy Aquino bilang senador. Kabi-kabila ang kanilang ginawang protesta. 1972 ay nagdeklara ng martial law ang noon ay president na si former President Marcos at isa sa mga nakulong ay si Ninoy Aquino sa kasong treason. 1976 ay namatay naman ang matandang Cuangco. 1989, ang government ay nagpasa ng kaso laban sa TADECO sa Manila Regional Trial Court. Ngunit ayon sa mga Cuangco ay ginagamit lang umano ito ng gobyernong Marcos laban sa kanilang pamilya. Maging nang umupo si dating President Corazon Aquino, kahit pa nga ipinangako nito sa mga magsasaka na ibibigay niya sa mga ito ang lupain ay hindi pa din ito nagawa. Na ikinagalit ng husto ng mga magsasaka. At noong January 22, 1987 ay nagmarcha ang libo-libong magsasaka sa Malacañang Palace. At ang nasabing protesta ay naging sanhi ng pagkamatay ng 13 na magsasaka at madaming nasugatan.
at tinawag ito noon na Menjola Massacre. At sinundan pa ito ng napakaraming pagdinig sa mataas na hukuman. At hindi pa dito natapos ang magulong usapin ng Hacienda Luisita dahil noong taong 2004 ay isa pang madugong pangyayari ang naitala sa ating kasaysayan na tinawag nilang Hacienda Luisita Massacre. November ng taong 2004 ay tinatalang 5,000 na mga sugar farm workers at 500 na sugar mill workers ang nag-strike sa Tarlac at nagdemand ang mga ito na ibalik sa trabaho ang 327 na manggagawa na nilay off ng management ng Hacienda Luisita Incorporated. Ang United Luisita Workers Union ay gumawa ng barikada sa Gate 1, ang entrance papasok sa Central Azucarera de Tarlac na matatagpuan sa south ng Hacienda, 1 oras kung lalakarin mula sa MacArthur National Highway. At ang Central Azucarera de Tarlac Union naman ay pumosisyon sa labas ng Gate 2 na nasa north ng 6,000 hectares na plantasyon. Maliban sa mga kasapi ng Union, ay libo-libong mga residente at mga nakikisimpatya sa mga nagpoprotestang manggagawa ang nagtungo sa lugar at nakiisa sa aktibidad. November 10, isang assumption of jurisdiction ang inilabas ng Secretary of Labor and Employment na si former Secretary Patricia Santo Tomas at iniutos nito na bumalik ang mga nagpoprotestang mga manggagawa sa kanilang trabaho sa kumpanya para i-resume ang operation sa loob ng 24 oras. Apparently, ang nasabing order ay nag-direct din sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na buwagin ang barikada ng mga nagpoprotesta. Ayon sa mga farm workers, sa kanilang interview sa Bulatlat, ang tensyon ay nagsimula noong November 15, 2004. Ang 6,000 na mga strikers kasama ang 9,000 na mga residente sa iba't ibang barangay ng Hacienda Luisita ay bumarikada sa Gate 1 kung saan ang 300 kapulisan ay dumating information at sinubukan ng mga ito na buwagin ang barikada ng mga strikers. At para mabawasan ang tensyon, ay 10 mga pulis na kababaihan ang nagpresenta na pumwesto sa harapan ng police line. 50 kababaihan naman mula sa mga strikers ang pumwesto din sa harapan ng linya para harapin ang mga kababaihang pulis. Sa kanan ay may mga lalaking strikers na humarang sa mga kalalakihan na membro ng PNP. Ang mga pulis ay may mga dalang mga batuta at kalasag. Samantalang ang mga manggagawa naman ay may mga hawak din ng mga peraso ng kahoy, ayon nito kay Renette Chua, ang advisor ng Katlu o Union mula sa manggagawa sa Azucarera. Dahil sa outnumbered sila ng mga manggagawa, ay napilitan ng mga kapulisan na makipag-negotiate sa mga leaders ng strikers. Ang nasabing protesta ay nagsimula sa Tulacan. On the count of 3, sa pinagsamang lakas ng mga taga-plantasyon at manggagawa ng Azucarera, ay sinimulan nilang itukulak ang barikada ng mga kapulisan. At dahil nga sa madami sila ay nagawa nilang maitulak ang mga ito. Ang ilan sa mga strikers ay nagtatawanan pa at tuwang-tuwa na kinainis ng ilang miyembro ng PNP. At nagsimula ang mga ito na paluin sila gamit ang kanilang mga batuta. Ilan sa mga strikers ang nasaktan. At isa dito ang president ng samahan ng Katlu na si Ricardo Ramos na napalo sa kanyang ulo. Ngunit hindi pa rin nagpatinag ang mga strikers at nanatili sila sa barikada. Kaya naman walang nagawa ang mga members ng PNP kundi umalis sa lugar bago lumubog ang araw. Dito na pumasok ang bayan muna representative na si Satur Ocampo at sinabi nito na idaan sa usapan ang nasabing problema. Kaya naman siya kasama ang 3 leader mula sa Union ng Azucarera at 2 mula sa Union ng mga manggagawa ng plantasyon ang agad na pumiyahe patungong Makati City sa Metro Manila para personal na makausap si Jose Cuangco Jr.,
sa kanyang mansyon. Sa nasabing pag-uusap ay nagpatigas ito at sinabi pa ang mga katagang, "Kung ayaw ko nang papasukin sa bahay ko, bakit magpupumilit pa?" Kaya naman muling bumalik ang grupo ng Tarlac. Habang nasa Makati ang mga leader ng Unyon ay 300 army soldiers sakay ng 19 na military trucks ang pumasok sa hasyenda mula sa East Gate. November 16, 2004, ayon kay Emel Paragas, ang coordinator ng karapatan, ay nasa labas siya ng Gate 1 at nag-oobserba sa nasabing strike at kinuwento nito sa bulatlat ang buong pangyayari na naganap na Hacienda Massacre. Sa araw na ito, ang mga kapulisan reinforced by soldiers mula sa Northern Luzon Command o NOLCOM ang dumating sa area. Ang mga pulis ay bumarikada sa front line in dispersal formation. Sa likod nila ay mga agents ng Northern Luzon Command, 3 fire trucks at mga armored personnel carrier ang pumosisyon sa Gate 1. Bandang alas 3 GMT ng hapon ay binomba ng mga pulis ang mga strikers ng tubig gamit ang water cannons. Ilang minuto pa ay napuno ang hangin ng tear gas. Ayon kay Paragas ay may mahigit 200 canisters ng tear gas ang itinapon sa mga manggagawa. Ngunit napaghandaan nila ito ayon sa isa sa mga strikers na si Flor Sibayan. Nagdala sila ng mga timba na may tubig dahil sa inaasahan na nila na gagamit ng tear gas ang mga dispersal team at ginamit nila ito para saluhin ang mga canisters. Yung mga nahulog sa lupa ay agad nilang tinatabunan ng basang damit at agad na sinasabuyan ng tubig. Para lang kaming nanghuhuli ng daga, ayon pa dito. Ang mga manggagawa ay determinado sa kanilang pinaglalaban at muli silang bumabalik sa linya matapos na humupa ang epekto ng tear gas. At maya-maya pa ay nakarinig na sila ng sigaw mula sa ilang mga strikers saying, "Nagkasahan na." At ilang sandali pa ay sunod-sunod na mga putok na ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hinabol pa ng mga sundalo ang mga tumatakbong mga manggagawa na tumakbo para magtago ayon sa kanila. Ang putukan ay tumagal ng 2 minuto. Ang mga karapatan fact-finding mission ay nakakita ng mga basyo ng bala ng M14 at M16 rifles sa lugar. At ayon din sa kanila, ang mga sundalo ay gumamit ng 60 caliber machine gun. Ang pamamaril ay pumatay ng 7 mga miyembro ng Unyon at residente ng Hacienda Luisita, habang 6 naman ang nawawala. Nakaramihan dito ay mga members ng mga sakadas na nagmula sa ibang probinsya. Ayon din sa ilan na ang mga nasabing sugatan ay buhay pa sana kung pinayagan lamang sila na maidala ito agad sa Tarlac Provincial Hospital. Ngunit may mga militar at pulis ang nag-utos sa kanila habang tinututukan ng baril to take a longer route, ang 12-kilometer ride mula sa Gate 1 papunta sa hospital emergency room. At dahil nga sa dami ng mga dugong nawala ay nawala na ang mga ito ng buhay. Itinala ding 72 strikers na may mga malulubhang sugat ang dinala sa emergency room at 34 sa mga ito ang nagtamo ng tama ng bala ng baril. Sa isang press conference 2 araw matapos ang trahedya na ginawa sa Quezon City, ayon sa abogado ng Katlu o Samahan ng mga Manggagawa sa Azucarera na si Attorney Noel Neri, ay pinigilan pa ng mga militar ang mga pamilya ng mga biktima na makuha nila agad ang katawan ng mga mahal nila sa buhay. Maliban sa mga namatay at 111 na mga nasugatan, ay inaresto din ang 16 na kababaihan at 2 minors at sinampahan ng kasong physical assault, resisting persons in authority at malicious mischief. Ayon sa mga testimonya ng mga eyewitnesses at mga biktima, ganun din ang ilang mga video at still photos na nakuhanan ng mangyari ang krimen, ay pinatunayan ng mga strikers na wala silang mga dalang armas. Ang anak Pawis representative na si Rafael Mariano na isa sa mga nagtungo sa lugar para magsagawa ng imbestigasyon noong November 17, 2004. At ayon sa kanya,
Habang siya at ang kanyang grupo ay tinatahak ang daan papunta sa hasyenda, ay may nakita silang 11 na truck na punong-puno ng mga sundalo at nakita nila ito na patungo sa Camp Aquino. Ayon sa kanya, ay kinausap niya pa si Colonel Romeo Reyes ng NOLCOM at sa kanilang pag-uusap ay sinabi nito sa kanya na ito at ang mga tao ay dumating sa area ng alas 2 ng hapon noong November 16. Ayon din kay Colonel, ay 271 sila kasama ang dalawang APCs. Nang gabi matapos ang nasabing kaguluhan ay 80 mga manggagawa ng plantasyon at azukarera ang bumalik sa barikada at dumami pa ito kinabukasan. November 21, sa ginawang funeral march na hinuka ng 6,000 na katao at sa kanilang harapan ay may streamer kung saan ay nakalagay ang mga katagang tuloy ang laban. Meanwhile, sa Executive Secretary Eduardo Ermita na isang retiradong 4-star general na nakakuha ng government position during the presidency of Benigno Aquino III said na NPA umano ang may kasalanan sa nangyaring patayan noong November 16, 2004. During the meetings na ginanap sa residente ng mga Cuangco na dinaluhan ng mga city at barangay officials ng Tarlac, ayon sa representative ng Cuangco na si dating President Benigno Aquino III ay maaari umanong may kinalaman ng mga NPA sa nasabing patayan. At sa statement na inilabas ng mga Cuangco sa media, ay sinabi din nila na isang outside forces ang nag-iimpluwensya sa mga strikers at sumisira din sa kanilang mga millions of pesos worth na mga pananim na itinanggi naman ng mga manggagawa. Ayon pa nga kay Barangay Chairman Rodel Galang ng Barangay Balete Tarlac, nakilala niya ang mga tao na nasa gituan ng mangyari ang krimen. Lahat sila ay walang mga armas at wala din umanong NPA sa kanilang barangay. Sa isang statement na pinadala sa pamamagitan ng email ni Gregorio Roger Rosal o Carosal, ang spokesperson ng Community Party of the Philippines, ayon sa kanya, ay walang naging partisipasyon ng mga NPA sa nangyaring demonstrasyon sa Hacienda Luisita noong November 16, 2004. Dahil sa ayaw umano nilang ito ang maging dahilan para gawing alibay ng mga kapulisan at sundalo para gamitan ng dahas ang mga strikers. Ilang buwan matapos ang Hacienda Luisita Massacre, ay 8 pang mga tao na nagbigay ng suporta at ebidensya sa mga manggagawa ang natagpuang patay, kabilang dito si Marcelino Beltran, bago pa man ito magbigay ng kanyang testimonya tungkol sa nangyaring massacre. A case was filed against the police at military dahil sa nangyaring krimen, ngunit idinismiss ito ng Office of the Ombudsman noong 2010. Muli namang nagpasa ang mga pamilya ng mga biktima ng motion para muling buksan ang kaso, ngunit dinikline nitong muli ng Office of the Ombudsman noong October 2, 2014. Makalipas nito, ay ilang pang usapin tungkol sa Hacienda Luisita ang pinagtalunan sa Kongreso at maging sa Senado. Ang agrarian land distribution ng Hacienda Luisita ay nakumpleto lamang nung umupo si former President Rodrigo Roa Duterte noong December 2018, matapos na ang 117 farm workers sa Hacienda ay nabigyan ng Certificates of Land Ownership award covering 6,600 square meters. Noong August 27, 2019, si former President Duterte completed the distribution ng natitirang porsyon ng lupa sa Hacienda sa ilalim ng Agrarian Reform Program sa isang ceremonial distribution ng 87,000 hectares na lupain. Hanggang ngayon, sa tuwing sasapit ang buwan ng Nobyembre, ay inaalala pa din ng mga residente sa Tarlac ang naganap na Hacienda Luisita Massacre. At hanggang ngayon ay hinihiling pa rin nila na muling buksan ang kaso para mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng mga biktima ng madugong massacre noong 2004. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik po sa aking mga videos. Kahit na nga may mga imperfections sa aking diction at pronunciation. Thank you so much po and see you on my next video.